Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to AIDS. Pag-usapan natin. Ito pong post na ito. Sabi po dito, hindi talaga uso ang salitang unity sa mga DDS. Bakit? Ano ba nangyayari dito? Ayan po sa ating screen, Sara Duterte. Tapos meron po nakaputing babae. At ito. Ayan. Ayan po nakatalikod si Topacio. Teka, ba't hinaharang ng babae si Topacio, mga kababayan, oh? Oh. Oy. Grabe, lumulusob si Topacio at dinuduro. Sino ba itong dinuduro? Nako, si Guanzon pala, mga kababayan. Si Guanzon. Balak lusubin ni Topacio. Grabe, mga kababayan. Nangyari ito nung kaarawan ni Digong Duterte diyan sa Davao. Ng celebration nila. At sa harapan ni Sara Duterte ay mukhang magpapang-abot etong si Topacio at etong si Guanzon. Ayan mga kababayan, di na nahihiya itong mga sa harapan mismo ni Sara Duterte ayan talagang totoong bardagulan. Parehas DDS pa yan mga kababayan. Ayan tapang Talagang sinusundan ni Topacio naiiling-iling lang si Topacio Kasi nga mga kababayan si Topacio galit na galit kay Guanzon. Dahil nga dati panayambana ni Guanzon kay Duterte, kay Sara Duterte at maging kay Rodrigo Duterte. Tapos ngayon, dahil akala nila, sinasabi nila, sikat na sikat daw si Sara Duterte, kaya dumidikit etong si Guanzon. At tatakbong senator at mukhang nga nanliligaw. Nag-audition nga. Ito sabi dito, nag-audition ng dalawang labubu. Si Topacio at si Guanzon. Ayan. So ayan po, nagkakainitan mga kababayan. Inaawat na lang Kasi baka sabunutan ni Topacio Baka sabunutan ni Topacio si Guanzon So, ayan mga kababayan, sa harapan pa ni sa harapan pa ni Sara Duterte, hindi na kayo nahihiya. Paano na lang pag naging presidente yan, tapos kayo nanalo, di away-away din kayo nag-aaway-away. Pakinggan natin etong reaksyon ng ating kababayan. Ayan, Team Party, pasok. Talagang pinipili na lugar itong mga DDS sa mga kabastusan nila yan. Nag-away na yung dalawang labubo. Grabe naman yung tawa na ito, sakit sa tenga talaga ang tining Ang lakas pa naman ng tunog sa head sa earphones ko. Ang tining nung yung tawa niya So natawa siya kasi itong dalawang labubo nag-aaway-away. Nag-aaway. Yung dalawang matandang labubo nagtatalo sa harap ni Sara Duterte. Nag-audition yung dalawang labubo. Sakit talaga sa tenga. Ang tining nung tawa niya Ano ba yan, ate? Nagpapakitang gila sila sa harap ni Sayad. Habang sila nagtatalo, si Inday nila nakasmile-smile. Oo nga, pinagtatawanan lang ni Sara Duterte yung dalawang labubo. Nag-aaway yung dalawa, Sara Duterte natatawa lang sa kanila. Sino ba naman hindi matutuwa? Nag-aaway yung dalawang labubo sa harap mo. Di puta. Guanzon, di ka pa nahiya? Ginatabog ka nito, Pacquiao. Ano ba sabi niya? Baka nakalimutan mo na daw yung sinabi mo sa Duterte. Ikaw nung panay sabi mo, Guanzon, sabi mo, kain suka. Ikaw yung literal na kain suka. Imagine mo, pinapahiya ka na nito, Pacquiao dyan, pero pinipilit mo sinisiksik yung sarili mo sa mga Duterte. Sa alimpusa ka lang dyan. Kung sa batad pa, samong-samong ka lang. Tawa nito. Natatawa ako dun sa tawa niya Sana marami pa kayong away-away, no?
Kasi mas nai-enjoy kaming manood at makita kayo na ganyan. Hindi talaga uso sa mga Duterte ang unity. Walang unity dyan. As long as mapakinabangan kanila, fight. Pero pag wala na, bye-bye. Okay, so yan mga kababayan, nakakatawa naman to si ate. Grabe yung kanyang tama, parang kinikiliti. So ayan mga kababayan, di ba? Walang hiya-hiya. Harapan mismo ni Sara Duterte. Nag-aaway-away itong mga DDS. Lalong-lalo na si sabi dito, Topacio at si Bongson. Grabe naman yan. At ito mga kababayan, ito po. Yan, si Sara Duterte ay naimbitihan pong magsalita sa graduation ng mga kinder dyan sa Palandok Elementary School sa Zamboanga. Ayan, so nag-speech siya dun sa graduation ceremony ng mga kinder. Habang nagsasalita Sara Duterte, yung mga bata nagkakagulo, kanya-kanyang kwentuhan, mga kababayan, oh. Pakinggan nga natin ano nangyari dyan. Kindergarten graduate. Nainitan na talaga ito sila at napagod na sila. Our kindergarten graduates, meron kaming isang paalala lang sa inyong lahat. Kung namin painom nun sa inyo ha, isa lang kabuok. We have one reminder for our kindergarten graduates, and that is to practice your reading and writing. Okay? Sino na ang marunong magbasa? Okay. So meron pa tayong mga hindi pa marunong magbasa. Kaya kailangan ngayong school break, mag-practice na magbasa. Para pagbalik ninyo, papasok kayo sa grade 1 ngayong buwan ng June, ay praktisado na at marunong na magbasa. Yes? Okay? Yes. May tanong ka, ma? May tanong? Okay. Ayan mga kababayan, galing talaga mag-speech si Sara Duterte, no? Bagay na bagay po. Talaga na mga pang-kinder talaga yung kanyang speech. At ito pa mga kababayan, no? Meron pa rito. Ito naman yung mga elementary. Wala nga. Elementary, kanina, kinder. Ito mga kababayan, ginawa nga katatawanan yung speech ni Sara Duterte, sabi rito. Si Madam parang bata mag-speech. Pati siguro mga estudyante naiinip sa kanya o napapa, pwede nga. Buah. Oh guys, pakinggan natin. Repeat after me. Be kind. Be kind. Huwag kayong sumali Huwag kayong sumali sa pang-aapi, sa pag-aapi, paninira, paninira, o pananakit ng inyong kapwa-tao. kapwa-tao. Very good. Ay, naka Sara Duterte, pinag ginagawa ka na lang paano, katatawanan ng mga kababayan natin. Kasi kung mag-speech na talagang talagang pang-elementary saka pang-kinder eh. Meron nga dito, tingnan nyo. Sabi ng La Solidaridad, bakit kaya puro elementary graduation ang dinaduluhan ni BP Sara instead na college? Alam nyo na, sagot. Di ba? Alam nyo na, sagot kung bakit. Bakit elementary lang at kinder yung inaatinan niya mga graduation, di katulad ng ibang mga politiko. Di ba? Si Ontiveros, nagsasalita sa mga graduate ng college o universities. Pero Sara Duterte, pang elementary, saka kinder. Ano ba yan? Kasi naman kapag nagsalita ito talagang wala itok-itok lang mga kababayan eh. Tapos eto gusto niyo maging presidente.
Maawa naman kayo sa bansa natin. Maawa naman kayo sa bansa natin, mga kababayan. Pati etong mga kanyang mga galamay, yung kampon, ngayon kampon nila, nag-aaway-away. Anak ng teteng yan. Ano mangyari sa bansa natin kung pare-parehas kayong wala. Pang elementary, pang kinder. Tapos yung mga ugali nyo, ganyan, nakikita kayo ng mga tao, nag-aaway-away. Hindi ba kayo nahihiya? Nanonood yung mga tao, nag-aaway-away kayo. Tapos si Sara Duterte, tinatawanan lang kayo. Ay, naka. Kaya tayo, mga kababayan, mag-isip-isip tayo. Malapit na po eleksyon. Ngayon pa nga lang, nangangampanya na sila. Mag-ingat po tayo sa pagboto. Siguraduhin po natin, iboboto natin ay yung matalino, magaling at para sa tao. Hindi yung pang-elementary sa kinder. At yung mga bagsak dyan sa sa conduct. Bagsak sa ano ba tawag doon? Yung Christian values. Walang nga. Ano ba itong mga grupo ng DDS? Nakakatawa kayo. Pinagtatawanan tuloy kayo ng mga kababayan natin. Ginagawa kayong content. Kasi naman, sa totoo lang, nakakahiya Diba? Walang kadating-dating, mga kababayan. So, hayaan lang po. Nakita ko lang, na-share ko lang sa inyo. Para maging aware tayo sa mga credentials sa mga kandidato, kumakandidato, lalo-lalo na sa 2028. Mamili naman tayo na magaling. Wag yung pang kinder at elementary at yung bagsak sa values. Di ba, mga kababayan? So, yun lang po. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toid sa iba pa pong updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.